Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sana'y sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sa linggong ito, nitong ika-13 linggo ng karaniwang panahon, tayo po ay mayroong ebanghelyo na medyo mahaba. Pero ngunit sa kahabaan ito, dito natin matatagpuan ang galing ng ating tagasulat sa Ebanghelyo na si San Marcos. At kung meron kayong panahon, inaanyayahan ko kayo na basahin ninyo ulit, lalo na itong ika-5 kapitulo ng Ebanghelyo ni San Marcos, or the 5th chapter of Mark's Gospel. Dahil dito na ilarawan niya ang dalawang kwento kung paano niya isinaksak ang isang kwento sa isang mahabang kwento. Kumbaga sabihin, parang maabilidad si San Marcos. Paano ginawa niyang sandwich ang isang pangyayari sa isang mahabang kwento. So mga kapatid, dito natin maintindihan na si Jairo, yung unang kwento at sa bandang huli tungkol kay Jairo at sa kanyang anak. Ang alam pa natin na si Jairo ay isang opisyal ng isang sinagoga. Ibig sabihin, hindi basta-basta at ordinaryong tao si Jairo, kundi siya ay may katungkulan. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang anak ay may sakit at mamamatay na. Kaya nga po, dahil alam niyang nandoon ang Panginoong Hesus, at siguro marami siyang naririnig tungkol kay Panginoong Hesus, na marami itong napagaling, marami itong natulungan, kaya lumapit si Jairo at nanikluhod upang hingin ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Dito pa lamang, makita natin ang ating mga sarili. Dahil sa maraming pagkakataon, tayo ay lumalapit sa Diyos dahil sa ating matinding pangangailangan at kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kaya po, ang paglapit ni Jairo sa ating Panginoong Hesus ay isang pagpapahayag ng kanyang pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga kapatid, maramdaman natin na si Jairo ay tuwang-tuwa at ito ang sagot ng kanyang pangangailangan dahil tumugon ang ating Panginoong Hesus at pumayag siya na siya'y pupunta sa tahanan ni Jairo na kung saan ang kanyang anak na babae ay nakaratay dahil malapit ng mamamatay. Okay? Habang sila'y patungo sa kung saan nakatira si Jairo at ang kanyang pamilya, merong isang babaeng lumapit. Itong babaeng ito ay nagkaroon ng karamdaman at siya ay dinudugo sa loob ng 12 taon at marami na siyang nalalapitan na mga manggagamot at hindi siya napagaling. Sa halip ay lumalala pa ang kanyang karamdaman. Kaya ayon sa babae, siya ay nakapagpasya dahil narinig din niya na si Jesus ay tagapagpagaling, na sa isip niya, kahit mahipo ko man lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Kaya yun ang kanyang ginawa. Pero dito makita natin na sa kanyang karamdaman, siya po ay bawal at pinagbawalan dahil po siya'y tinatawag na marumi o
siya po ay hindi karapat-dapat na makiisa sa iba para siyang isang kitungin. Ngunit nilagpasan niya ito. Binali niya ang kautusan at dahil sa kanyang paniniwala, lumapit siya sa ating Panginoong Hesus. So naramdaman ng ating Panginoon na merong kapangyarihan na parang lumabas sa kanyang katawan at hinanap niya ang kung sino ang humipo sa kanyang damit. Mga kapatid, intindihin natin si Jairo. Di ba si Jairo ay nagmamadali? Siguro po nakita ni Jairo, oo nga may karamdaman itong babae, pero hindi pa naman siya mamamatay. 12 taon na siyang nagdala ng kanyang karamdaman, ngunit hindi pa naman siya mamamatay. So kung baka sabihin, maramdaman natin ang frustration ni Jairo. Bakit ba ang Panginoon ay hindi nagmamadali? Bakit ba binigyan pa niya ng pansin itong babae na gayong ang kanyang anak ay mamamatay na? So siguro po naramdaman natin ang frustration ni Jairo dahil parang ano ba itong Panginoon na ito? Parang dapat alam niya kung alin ang uunahin at dapat alam niya kung alin ang dapat mamadaliin. So mga kapatid, ang babae ay lumapit sa ating Panginoong Hesus, takot na takot, pero ang kanyang paggaling ay nagbigay sa kanya ng kalakasan upang sabihin sa Panginoon ang totoo. Kaya po, sinabi ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na pwede na siyang umuwi dahil magaling na siya. Saka pa lamang nagpatuloy ang ating Panginoon sa tahanan ni Jairo. At ito na ang pinakamasaklap. Dahil pagdating nila doon, sinalubong sila at napansin nila na nandoon ang maraming tao. Sila'y umiiyak at sila'y humahagulhol dahil po namatay na ang bata. So kung baka sabihin, ang sama at sakit at hirap na naramdaman ni Jairo, at siguro siya bumaling sa Panginoon, ano pang silbi ang pagpupunta sa kanila, gayong ang kanyang anak ay patay na. Sa mga kapatid, lalo pa nung sabihin ng ating Panginoon ng kanyang anak ay natutulog lamang. Para bang nagpapatawa ba ang ating Panginoong Hesus? Patay na nga, nandoon na nag-iyak ka na, at sabihin pang hindi patay ang anak mo, kundi natutulog lamang. Sa mga kapatid, ganun pa man, tumuloy ang ating Panginoong Hesus at bantayan natin. Ang sinabi niya sa bata ay, Talitha kum. Mga kapatid, ito ay unusual dahil po itong ginamit na salita ay sariling pananalita o nitibong pananalita ng ating Panginoong Hesus. 3 beses lang siya gumamit o naitala na gumamit siya ng kanyang sariling wika ng mga taga-Arameo o mga Aramaic na pananalita. Ito ay isa sa mga pagkakataon na ginamit niya ang kanyang sariling pananalita, Talitha kum, na ibig sabihin, ining bumangon ka. Talitha means little girl. At ito ay ginagamit lamang sa mga ama o sa mga tatay na malapit sa kanyang anak.
At ang pangalawang pagkakataon na narinig natin na si Jesus ay gumamit ng kanyang sariling wika ay nung pagalingin niya ang isang taong bulag at bingi. At sinabi niya, nung hindi po ang tenga, ipata. Ibig sabihin, maging bukas ka. At napagaling niya ang taong may karamdaman. Ang pangatlong pagkakataon na kung saan naitala na gumamit ang ating Panginoong Hesus ng kanyang sariling wika ay noong siya'y nakabayubay sa krus. Kung matanda natin, nung sinabi niya, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Ang kahalagahan po dito, mga kapatid, ginamit nito ang kanyang sariling pananalita at ito po'y mahalaga para sa mga tao. Ibig sabihin, hindi makakalimutan ng mga tao na ang ating Panginoong Hesus na taga-Armea at gumamit ng kanyang pananalita. Ibig sabihin, may mabigat na dating ito sa mga tao at hindi nila ito nakakalimutan. Kaya po, narinig natin na naitala sa banal na kasulatan. Balikan natin ang eksena. Nilapitan ng ating Panginoong Hesus ang batang patay na sa tingin ng lahat at sinabi niya, hinawakan sa kamay, ining bumangon ka. Nandoon ang pagkaama ng ating Panginoong Hesus at nandoon ang kanyang pagmamahal sa bata. At sa totoo rin, bumangon ang bata. Sa mga kapatid, dito nakikita natin, kahit hindi na binanggit, maramdaman natin ang tuwa ni Jairo, ang ama. So kung titingnan natin sa kabuuan, marami tayong matututunan dito. Unang matututunan natin na alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, kahit inaapura natin ng Diyos, minamadali natin ng Diyos, at akala natin ang Diyos ay hindi nakikinig o kaya ang bagal ng kanyang aksyon, dito natin matutunghayan na sa totoo lamang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Ang leksyong ikalawa nating matututunan, yung pagtugon ng Panginoon sa karamdaman ng babae. Bakit nasabit pa siya doon? Bakit natagalan pa ang kanyang pagdating sa bahay ni Jairo? Dahil po, mga kapatid, ang ating problema ay hindi lamang sarili nating problema. Ang bawat problema ng bawat tao ay may koneksyon sa isa't isa. Na ibig sabihin, hindi natin solo ang katawan at ang ating buhay, kundi ang ating buhay ay may kinalaman sa buhay ng iba. At ang pinakamahalagang leksyon na dapat nating matutunan ay ang pagtitiwala sa Diyos. Gayong ang Diyos ay nakakaalam ng kanyang dapat gawin, magtiwala ka. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Kahit sa tingin mo walang nangyayari, kahit sa tingin mo na mabagal kumilos ang Diyos, kahit sa tingin mo hindi umaakto ang Diyos, alam niya kung ano ang dapat gawin at alin ang maganda para sa iyo. Kaya ang tatlong salita na gagamitin ko, magtiwala, magtiwala, at lalong magtiwala sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.